sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan na muli pong binuhay ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga planong ibenta ang assets ng NAIA. Ayon po kay Recto, titiyakin daw ng ahensya na mapipiga ng gobyerno ang mga maaaring pagkakitaan oras na maisapribado ang paliparan. Ito na po ay makakatulong bilang pambayad ng ating mga utang. Bukod sa pagbebenta po ng assets, nandyan din ang pagpataw ng buwis, pati na rin po ang pag-develop dito bilang bagong business district. Maalalang nanalo po ang San Miguel Corporation sa bidding ng rehabilitasyon at pagsasapribado ng NAIA. Samantala, hindi naman daw saktong 100% rice sufficiency ang target na makamit ng gobyerno bago matapos ang termino ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Agriculture spokesperson Arnel de Mesa, target lamang daw nilang makalagpas ng 90%. Mas prioridad daw kasi nila na palakasin ang productivity at ayusin ang mga issue sa logistics para masulit ang produksyon. Sabi ni de Mesa na sa 86 hanggang 88% na ngayon ang rice sufficiency ng bansa. Umaasa na lamang daw ang Pilipinas sa pag-angkat para matiyak na hindi magkukulang ang supply nito. Tiniyak po naman ni Finance Secretary Ralph Recto na walang bagong buwis na ipapataw hanggang sa susunod na taon. Niliwanag po ni Recto na isusulong ng lamang nila ang 6 na buwis na nasa advanced stage na sa Kongreso. Dagdag pa ni Recto, hindi pa muna sila mag-iisip ng panibagong buwis na ipapataw sa bayan. Ipatutupad lamang daw nila kung ano lamang ang ngayon po'y tinatalakay na sa Kongreso. May agam-agam pa rin daw si Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa panukalang 100 pisong aumento sa sweldo. Babala ni Laguesma, maaaring bumagal ang paglago ng ekonomiya kung maipatupad ito. Yan ay lalo't malaking bahagi raw ng mga naitalang negosyo ay mga micro, small, medium enterprises. Hindi rin daw malabo na mauwi ito sa tanggalan ng trabaho, lalo na sa baliliit na negosyo. Anya, mababaliwala lang din ang mga hakbang ng gobyerno na makalikha pa ng mas maraming trabaho. Nauna na ring nagbabala ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP na maaaring pabilisin ulit ng wage hike ang inflation. Nagbabala po naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga scam na posibleng maging talamaka pagsapit ng Semana Santa at summer vacation. Kasama na riyan ang mga peking accommodation o matutuluyan, peking alok ng libreng bakasyon, peking travel agents at mga travel agents na labis-labis ang singil. Nagbabala din po ang grupo sa mga gumagamit ng counterfeit cash, mga accommodation na meron po nakatagong CCTV, mga nagbebenta ng umano'y na walang bagahe online at mumurahing plane ticket. Paalala po ng grupo maging mapanuri sa mga iniaalok online at tignan kung too good to be true ang mga ito. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.